Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang pag-ibig na hindi nagtagumpay sa unang pagkakataon ay dapat bang pagbigyan muli upang maisakatuparan ang kaligayahan na inaasam-asam? Dear Mama Mia, biyaya ang second chance para sa mga taong hindi ginalingan sa simula. Ako nga pala si Kayla. 35 years old ako nung naganap ang aking kwento, 1 taon na ang nakalipas. May nakarelasyon ako for 10 years, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang Toto. Kaidaran ko rin siya. Sa loob ng 10 taon na relasyon naming dalawa ay naging masaya naman kami pareho. Marami ang nag-expect na kami na talagang magkakatuluyan. Marami kaming mga kabatch na nagkahiwalay pero kaming dalawa ay going strong pa rin noon. Marami ang nakaramdam ng inggit at marami ang nagtanong kung ano ba talaga ang sekreto ng aming relasyon. Ang sagot ko sa kanila noon ay marami. Marami kaming naging sekreto. Isa sa mga naging sekreto ko noon ay ayoko talagang magpakasal kay Toto. Nabuking ang sekreto kong yun nang minsang ayain niya akong mag-dinner sa bahay nila. Walang espesyal na okasyon nung araw na yun kaya hindi ko inakala na magpo-propose na pala siya. Never naman naming napag-usapan ang tungkol sa kasal, kaya nagulat talaga ako sa ginawa niya, Mama Mia. Nalaman kong matagal na pala niyang planong pakasalan ako. Hindi nga lang siya makakuha ng tamang tiyempo. Grabe! Muntik nang maubos yung lakas ko sa kakatawa. Tipirin mo ang lakas mo. Mahaba pa ang gabi. Paabot naman ng tubig. Mamaya ka na magtubig. Ito na lang munang cake ang unahin mo. Mapapawi ba uhaw ko dyan? Sige na. Try mo na tong cake. O sige na nga. Akin na. Oh, ayan. Simulan mong kainin sa gitna, ha? Ha? Bakit sa gitna? Basta. Ang weird mo. Pero sige. Sisimulan ko ng kainin, ha? Masarap, ha? Saan mo ito nabili? Anong nabili? Ako ang gumawa niyan. Talaga ba? Marunong ka? Teka, titikman ko ulit, ha? Baka nagkamali lang ako nung unang subo ko. Masarap talaga. Tsaka, teka, parang may nakagat ako. Check mo kung ano nakagat mo. Ano kaya yun? Sing-sing? Bakit may sing-sing sa cake? Anong ibig sabihin nito? 10 taon na rin tayo, Kayla. Sa loob ng 1 dekada, wala akong ibang minahal at gustong mahalin kundi ikaw lang. Toto. Sa totoo lang, unang buwan pa lang natin, naramdaman kong ikaw na yun eh. Ikaw na yung gusto kong makasama hanggang pagtanda. Ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Kahit gaano pa sila karami. Toto, teka lang. Alam ko dapat dati pa ako nag-propose bago ka mag-30. Yun din kasi ang buyo sa akin ng mga kabatch natin eh. Sabi kasi nila, issue nyo raw yung mga babae. Toto, makinig ka muna. Pero sa tingin ko, perfect lang yung timing ko ngayon. Pareho na tayong stable sa mga buhay natin. Tsaka di ba, nagawa na rin naman natin halos lahat ng nasa bucket list natin. Meron pang isa sa bucket list ko na gusto kong gawin bago ko tuloy ang maging masaya. Ano yun? Pwede natin pagtulungan dalawa kapag mag-asawa na tayo. Makipaghiwalay sa'yo. Ha? Sorry, Toto. Dapat matagal ko nang sinabi sa'yo to. Hindi ako handa sa'yo.
Kung hindi ka handa magpakasal ngayon, naiintindihan ko. Baka marami ka pang gustong gawin o kaya gustong i-explore. Kaya gets ko na… Kailangan ko nang i-explore ang buhay ng mag-isa. Nawala ka. Anong ibig mo sabihin? Ayoko na, Toto. Mag-break na tayo. Ang labo naman, Kayla. Hindi malabo. Malinaw sa akin na ito talaga yung gusto ko. Bakit yan ang gusto mo? Kasi hindi na ako masaya. Alam mo, kung dahil lang to sa biglaang proposal ko sa'yo, sige, sorry, binabawi ko na. Kunwari, wala na lang nangyaring proposal. Okay na ba tayo? Akin na yung singsing. Itatago ko muna hanggang maging ready ka na. Hindi na ako magiging ready pa sa'yo kahit kailan. Kasi ayoko na. Pwede bang tanggapin mo na lang yon? 10 years tayo. Wala sa tagal ng pagsasama yon. I'm sorry, Toto. Pero bakit? Saka na lang natin pag-usapan. I'm sorry, aalis na ako. Kayla, sandali! Mama Mia, ilang beses akong kinulit ni Toto sa totoong dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Ang sinabi ko na lang ay hindi na ako masaya. Sinabi ko na kailangan kong mapag-isa dahil 10 years akong nakulong sa relasyon namin. Hindi siya nakontento sa mga sagot ko. Sa totoo lang, kahit naman ako ay hindi rin nakontento. Aaminin ko na kaya ako nakipaghiwalay kay Toto dahil hindi naman ako sigurado sa kanya umpisa pa lang. Nadala lang din ako noon ng kagustuhan kong makasabay sa mga kaidaran ko na may mga karelasyon na. Naging kami kahit hindi ako attracted sa kanya. Sinubukan ko lang. Nagstay pa rin ako kasi masyado nang komportable ang buhay ko kasama siya. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay hindi ko naman nakikita ang future na kasama ko siya. Sa mga unang araw na nakipaghiwalay ako sa kanya ay nakaramdam ako ng freedom. Nakahinga ako at nakatulog ako ng maayos. Matagal din kasi akong nabother sa feelings ko para kay Toto. Pero nung nagawa ko ng makipaghiwalay sa kanya, pakiramdam ko, Mama Mia, ay naging malaya ako. Doon ko napagtanto na tama ang desisyon kong iwan siya. Kahit nakaramdam ako ng konsensya dahil pinatagal ko ang relasyon namin para lang sa wala. Alam kong nasaktan ko siya. Pero mas nanaig sa akin na tapusin ang lahat kaysa naman umasa siya na hahantong kami sa kasalan. Hello? Sino to? Hi, Kayla. Mabuti naman after 2 weeks, sinagot mo na rin ang tawag ko. Toto? Ikaw ba yan? Oo, bagong number ko. Ay wait, additional number ko. Bakit kailangan mo magdagdag ng number? Kasi hindi mo sinasagot mga text sa tawag ko sa'yo sa dating number ko eh. Toto, alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Hiwalay na tayo, tsaka… Alam ko naman yun. Ang akin lang sana sagutin mo naman yung mga tawag ko. Kasi marami pa tayong kailangan ayusin sa relasyon natin. Wala na tayong relasyon. Ang ibig ko sabihin, may mga kailangan pa tayong asikasuhin after nang naging relasyon natin. Tulad ng… Yung bakasyon natin sa Aurora 2 weeks from now. Hala, oo nga. Kahit ako rin munti ko nang makalimutan. Kung hindi lang ako nag-check ng mga lumang bills ko sa credit card, baka nasayang na to. So paano to? Meron ka bang maisasamang iba? Iba? Sa atin yun Alam mo naman kung bakit hindi na tayo pwedeng tumuloy sa bakasyon na yun, di ba? Oo, alam ko, pero sayang kasi. Sinubukan mo bang tawagan para ipa-cancel? Para mabawi na lahat ng nabayaran mo? Ginawa ko na yan. Ang sinabi, 20% na lang daw may ibabalik dahil malapit na raw yung check-in date natin. Unfair naman yung 20% lang ang ibabalik nila. Dapat buo mong mababawi yun. Nasa rules nila Nabasa ko rin doon sa pinirma kong sinend nila. Paano na to? Anong gagawin natin? Pwede naman na
ituloy na lang natin. Sayang kasi yung mga nagastos. Pareho pa naman tayong kuripot. Hindi na wise na magbakasyon at magsama pa tayong dalawa. Ipasa na lang natin sa iba. Wala akong kakilala mapagpapasahan eh. Gawa natin ang paraan yan. Kakausapin ko yung mga kaibigan ko. Dapat ikaw din alok mo sa mga kaibigan mo. Kailangan maibenta natin yan. Kailangan ko rin ng pera. Hindi sa pagiging negative ha. Pero mukhang malabo na mabenta natin yun eh. 2 weeks na lang kasi. Mas malabo yung pumayag ako magbakasyon tayong dalawa. Parang diring-diri ka makasama ako ah. Sorry, Toto. Ang gusto ko lang namang sabihin, dapat hindi na tayo magsama pa sa kung ano man. Kailangan natin ng oras na malayo sa isa't isa para makamove on at masanay na tayo. Siguro nga. Sige, tawagan ulit kita kapag nakahanap na ako. Pakisagot yung tawag ko ah. Walang ghosting. Okay, bye. Bye! Hindi na ako nagsayang pa ng oras, Mama Mia. Naghanap agad ako ng pwedeng pagpasahan ng tour package na nabili namin ni Toto dati. Pinost ko pa sa Facebook pero lahat puro nag-inquire lang at hindi na ako binalikan. Meron namang iba na interesado pero gustong kunin sa presyong palugi. Syempre hindi ko naman yun pinayagan. Pinakiusapan ko na nga ang mga kakilala ko pero lahat sila ay tumanggi. Nagbiro pa nga yung iba at sinabing baka may curse daw yung vacation package na nakuha namin dahil naghiwalay kami at baka ganun din daw ang mangyari sa kanila. Nawala na ako ng pag-asa na mabibenta ko pa ang tour package naming yun, Mama Mia. Napakalapit na rin kasi nung date ng bakasyon kaya hindi ko naman masisisi yung mga taong sinubukan kong alukin. Hindi rin naman kasi prepared ang mga budget nila. Wala ring napagbentahan si Toto kaya napagdesisyonan naming ituloy na lang ang bakasyon naming yun. Hindi ako sang-ayon, Mama Mia, lalo't nararamdaman ko na baka gamitin ni Toto iyon para makipagbalikan sa akin. Kung hindi lang talaga ako mahigpit nun sa pera, ay talagang papabayaan ko na yung naiambag ko doon sa tour package na yun. Mama Mia, 2 araw bago ang nakatakdang bakasyon namin, ay nagkita muna kami ni Toto para maging klaro lahat ang mga detalyeng kailangan namin. Napansin kong malaki ang pinayat niya mula nung last ko siyang nakita. Napansin ko rin ang kakaibang ngiti sa mga mata niya nung nakita niya ako. Natakot ako. Baka nga gumawa siya ng paraan para ipilit ang sarili niya sa akin sa bakasyon na yun. Hinanda ko na lang ang sarili ko sa mga gagawin kong pagtanggi sa kanya oras na subukan niyang makipagbalikan sa akin. Naging napaka-awkward ang simula ng pagkikita namin dahil naalala ni Toto na yung fast food kung saan kami nagkita is same sa fast food kung saan kami unang nag-date bilang magkarelasyon. Sinubukan nga niyang pahabain ang usapan tungkol sa memory ng first date namin pero tinapos ko na kaagad yun. Ayokong magkaroon pa siya ng dahilan para hindi makamove on noon sa akin. Medyo nasaktan siya pero kinailangan ko yung gawin. Toto, kung gusto mo maging maayos ang bakasyon natin, huwag kang bring up sa mga nakaraan natin. Hindi mo naman ako masisisi kung may bigla akong maalala. Tulad ngayon. Nandito tayo sa lugar kung saan tayo unang nag-date. Kaya hindi ko maiwasang maalala yung… Toto, nandito ako para makipag-usap sa gagawin nating bakasyon, hindi para mag-reminisce. Sorry. Sana maintindihan mo kung bakit kailangan nating gawin to. Naiintindihan ko naman. Pasensya na kung masyadong importante sa akin yung nakaraan natin. Importante rin naman yun para sa akin. Pero mas importante yung ngayon.
Yung ngayon na wala na tayo. Para sa'yo, madali lang sabihin yan. Mukhang naka-move on ka na kagad sa akin eh. Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Halata naman sa'yo. Kaysa mag-away pa tayo, di ko na lang papatulan yung mga ganyan mo. Okay. Pag-usapan na natin yung mga gagawin sa bakasyon. Hanggang 4 p.m. lang pala ako ngayon ha. Dadaanan ko pa yung cake para sa birthday ni Mama. Ay, oo nga. Birthday nga pala ng tita. Alam na ba niya? Siya ang una kong pinagsabihan. So hindi na ako pwede pumunta sa birthday niya? Parang gano'n na nga. Okay. Mag-focus na lang tayo sa plano natin para sa bakasyon ha. Okay lang? Okay. So anong plano mo? Plano ko na mag-check-in sa ibang room sa hotel na nakuha natin. Hatian na lang kita sa ibabayad mo kung sakali. Hindi na, okay na. Kaya ko namang bayaran yon. Ikaw, ano pa bang may dadagdag mo sa plano? Plano ko sanang gamitin yung bakasyon natin para maliwanagan ka. Maliwanagan saan? Sa totoong nararamdaman mo para sa relasyon natin. Wala na tayong relasyon. Baka kasi nabibigla ka lang. Baka natakot ka lang nung nag-propose ako. Kaya nga binawi ko kagad, di ba? Hindi lang yung tungkol sa proposal mo. Kasi kung tungkol lang doon, di sana nung binawi mo yun, bumalik na ako sa'yo, di ba? Sigurado na akong ayoko na makipagrelasyon sa'yo. Walang masama kung susubukan mo maliwanagan pag magkasama na tayo sa Aurora para sa bakasyon natin. Baka kailangan lang talaga natin magbakasyon para ma-revive yung relasyon natin, hindi ba? Gagamitin ko yung bakasyon para mabigyan ka ng closure. Hindi closure ang kailangan ko. Ikaw. Totoo naman eh. Joke lang. Huwag mo namang pahirapan tong sitwasyon natin, please. Ang hirap lang kasi. Kaya nga kailangan din nating magbakasyong dalawa para ma-realize mo kung bakit hindi na tayo pwede sa isa't isa. Gamitin natin yun para sa closure mo. Gamitin natin para ma-realize mo kung bakit hindi nga talaga tayo mag-workout. Tignan natin. Pustahan? Pustahan? Anong pustahan? Pustahan kung kaninong plano yung mangyayari. Nagpustahan patuloy kaming dalawa ni Toto, Mama Mia. Sinabi niya kung manalo raw siya, kailangan naming bigyan ng second chance ang relasyon namin. Sinabi ko naman na kung manalo ako, titigilan na niya ako. Natuwa ako sa agreement naming yun. Alam ko noon na ako ang mananalo at gagawin ko ang lahat para manalo. Dahil nakasalalay doon ang peace of mind at ang freedom ko. Sa unang araw ng pagtapak namin sa Aurora ay hindi na kaagad maganda ang nangyari, Mama Mia. Sa hotel kung saan kami mag-check-in ni Toto, nung tanungin ko yung room na kukunin ko sana para dun magstay at para hiwalay kami ng kwarto, ang sabi nila ay wala na raw silang available para sa akin. Nagkamali raw ang receptionist at inakala niyang may mababakante pero wala pala. Napagod na rin kami sa biyahe kaya hindi na kami nakipagtalo pa at pumayag na lang akong magstay sa kwartong nabook naming dalawa ni Toto noong magkarelasyon pa lang kami. Sinabi niya sa akin na mas makakatipid daw kung iisang kwarto na lang kami. Sinang-ayunan ko naman ang sinabi niya dahil nagtitipid nga rin ako noon, Mama Mia. Grabe, hindi gumagana yung hot shower. Ang lamig. Sinabi ko naman kasi sa'yo kanina. Di ka pa kasi naniwala. Asan na yung extra bed na pinakuha natin? Wala na raw eh. Paano wala na raw? Nakuha na raw lahat ng extra bed. Yung ibang bed naman nila, pinalinis daw. Bukas pa raw pwede makuha o baka sa makalawa. Hala, hindi pwede. Wala tayong choice kung hindi magtabi. Ayoko. Bakit? Natatakot ka ba matukso sa katawan ko, ha? Ang kapal mo rin, no? Pinapatawa lang kita. Ikaw naman, masyado ka seryoso. Eh kasi unang araw pa lang natin dito, ang dami ng palpak na nangyari. Relax ka lang. Maiga ka na. Matulog na tayo para bukas maaga tayo magising. Oh, saan part ka ng kama? Hindi tayo pwede magtabi, Toto. Bakit naman? Kasi break na tayo. Sus, ano naman ngayon? Kasi weird. Hindi na dapat nagtatabi ang di magkarelasyon. Ano ba naman, Kyla? 10 years tayo naging magkarelasyon.
Nasanay na tayo magkatabi. Naamoy ko na yung panis na laway mo. Nabilang ko na rin lahat ng mga nunal mo sa katawan. Ngayon ko pa ba aarte ng ganyan? Iba nga kasi yun. Kung magkarelasyon pa tayo, hindi naman ako tatangging tumabi sa'yo. Iba na ngayon. Hindi naman siguro masama na magtabi tayo. Pareho naman tayong single, di ba? Saka magtatabi lang naman eh. Walang kahit anong mangyayari. Kahit maglagay pa tayo ng unan sa gitna. Magtalikuran pa tayo kung mas komportable ka sa ganun. Hindi talaga ako komportable na sa iisang kama lang tayo matutulog. Siguro natatakot ka, no? Natatakot saan? Natatakot ka na baka may bumalik na feeling sa'yo. Uy, ready ka na bang matalo sa pustahan? Nare-realize mo na ba na pwede tayo ulit? Ganon. Gusto mo talagang patunayan ko sa'yo na wala na? O sige, umusog ka doon. Magtabi tayong matulog hanggang matapos ang bakasyon na to. O sure ka bang kaya mo? Baka gapangin mo ako ah. Baka kapag natikman mo ko ulit, bigla kang bumalik dyan. Ang kapal din ang mukha mo, no? Sa tingin mo talaga gusto kong may mangyari sa atin? Walang mangyayari. Huwag magsalita ng tapos. Ako, alam mo. Kahit mga ilangan ng katawan ko, hindi kita kakalabitin. Manigas ka. Ay talaga? Talaga? Oo, talaga. Eh paano kung hawakan ko ang leg mo ng ganito? Toto, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan sa leeg. Ang pasmado ng kamay mo eh. Di ba, dyan ka ginaganahan kapag hinahawakan kita sa leg? Dati yun. Eh bakit parang nag-init ka bigla? Dahil ba sa panahon o dahil sa akin? Ewan ko sa'yo. Matulog ka na nga. Toto, bakit mo ko hinalikan? Para mawala yung init ng katawan mo. O pwede rin, para madagdagan. Toto! Shh! Hayaan mo na kasi. Hindi naman to kasama sa pustahan natin. Miss na miss ko na eh. Alam ko namang miss na miss mo na rin. Toto! Mama Mia, may nangyari sa amin ni Toto ng gabing yun. Hindi na ako nakapag-isip pa. Mas inuna ko ang tawag ng laman. Hindi naman ako magsisinungaling. Nagustuhan ko na may nangyari ulit sa amin. Sexually compatible rin kasi kami ni Toto. At isa yun sa mga dahilan kung bakit nahirapan akong bitawan siya. Tsaka siya ang nakauna sa akin, Mama Mia. Kaya rin mahirap tapusin yung relasyon namin. Dahil nangako ako sa sarili ko dati na kung sino ang makakauna sa akin, siya na rin dapat yung huli. After na may mangyari sa amin ay pinag-usapan namin na hindi dapat yon makaapekto sa desisyon naming dalawa. Hindi ko naman sinara ang pintuan na may posibilidad ulit na may mangyari sa amin, lalo't hindi pa sanay ang mga katawan namin na hindi nagniniig. Naging mature na lang kaming dalawa at sinabing kung may mangyari man sa amin ay hahayaan na lang namin. Basta ang mahalaga noon sa amin, Mama Mia, ay hindi yun maging dahilan para maging awkward ang bakasyon. Sa totoo lang ay mas naging masaya nga ang relasyon naming dalawa dahil sa nangyayari. Mama Mia, naging komportable ulit kami sa isa't isa dahil sa bakasyon na yun. Naalala ko tuloy yung friendship namin. Naging friends muna kami bago kami nagkarelasyon dahil pareho kaming church servers. Akala ko dati ay friend lang ang tingin ni Toto sa akin. Pero isang araw ay bigla na lang niyang inamin na gusto niya ako. Nahiya akong tumanggi noon dahil ginawa niya yon sa harap ng mga kasamahan namin sa simbahan. Lahat sila noon ay boto na maging karelasyon ko si Toto. Wala akong nagawa kundi payagan siyang maging karelasyon ko kahit ang totoo ay wala naman akong feeling sa kanya nung mga panahong yun. Natutunan ko naman siyang mahalin nung tumagal. Pero hindi naman ganun kalalim, Mama Mia. Kaya hindi ko rin nakita ang sarili ko na siya na ang makakasama ko sa habang buhay.
Nang hinayang ako sa pagkakaibigan namin. Sana pala hindi na lang ako nahiyang tumanggi sa ino-offer niyang relasyon noon. Naisip ko siguro maayos pa rin kami kung hindi ko naisip na magkipagrelasyon sa kanya. Pero nandun na yun eh. Kailangan ko na lang harapin ang consequences ng pagpasok ko sa relasyon namin ni Toto. Hiniling ko na lang na sana after ng aming bakasyon ay makapag-isip-isip na si Toto na mag-move on. Hiniling ko rin na kapag naka-move on na siya, sana maging friends kami ulit. Ang sarap nitong manggang nasungkit mo Sakto yung asim at tamis. May mata ka talaga para sa mga mangga. Ay, masarap ba? Wala pa kasi ako natitikman eh. Ay, hala sorry. Mukhang mauubos ko na. Anong muka? Naubos mo na kaya? Mukhang balat na lang yung makakain ko. Wala ka nang tinira. Sorry na. Alam mo namang kahinaan ko ang mangga. Lagi na lang ganito ang role ko sa'yo. Tagabalat ng mangga. Tapos ikaw, kain lang ng kain. Ako pa'y maghuhugas ng pinagkainan mo. Sorry na nga. O sige, sa'yo na yung last na babalatan mo. Bigla ako tuloy na alala. Ay, wag na lang pala. Nakakainis mag-overthink pa ako sa ginagawa mo. Baka kasi magalit ka eh. Ano ba yun? Wala. Naalala ko lang kasi nung nabuntis ka. Toto. Naalala ko lang kasi halos araw-araw mangga yung gusto mong kainin. Nung una akala ko paborito mo lang. Tapos after a month alaman natin buntis ka. Ayoko na sanang balikan yan. Kahit naman ako ayoko na rin. Masakit sa akin na nakunan ka. Wala man lang ako nung nawala ang baby natin. Mas maganda na nga rin na nakunan ako. Ha? Anong maganda ron? Gusto mong nawala ang baby natin? Kasi alam ko namang hindi tayo magkakatuluyan eh. So alam mo na dati pa? 4 years ago na yun Dati mo pa naramdaman na ayaw mo na talaga sa akin? Sabi kasing wag nang pag-usapan eh. Hindi. Pag-usapan natin ngayon. Closure yung gusto mo ibigay sa akin, di ba? Di ba gusto mo manalo sa pustahan natin? Gusto mo talagang malaman yung totoo? Oo. Simulan mo yan sa umpisa. Mula nung nalaman nating buntis ako, natakot ako. Kasi na-feel ko na talagang hindi ako ready na makasama ka habang buhay. Doon ko naramdaman na ayoko na sa relasyon natin. Kaya pinagdasal ko na sana baka pwedeng bawiin ng langit yung pinunla niyang baby sa tiyan ko. At nangyari, nakahinga ako mula nun. Wow! Naging masaya ka pa pagkatapos? Mali man pero oo. Kasi nawala na ako ng nag-iisang dahilan para magstay sa'yo. Pwede na ako makawala sa'yo. Yun ang unang pumasok sa isip ko. Kating-kati ka na palang iwan ako. Bakit? 10 taon tayo, Kyla. 10 taon. Hindi ko alam. Basta naramdaman ko lang. Lalo na nung nabuntis ako. Hindi ako masaya at hindi ko tanggap na magkakaroon tayo ng anak. Lalo na't hindi naman ako sigurado kung gusto kitang makasama habang buhay. Baliktad pala tayo. Kasi ako nung nabuntis ka, doon ko napatunayan na gusto na kitang makasama habang buhay. Ilalatag ko na lahat ha. Nakunan ako dahil rin siguro sa sobrang stress na naramdaman ko. Kakaisip na ayoko talaga sa baby sa sinapupunan ko. Na-stress ka? Paano ka na-stress? Alagang-alaga kita noon, Kyla. Inasure kita na wala kang poproblemahin. Na-stress ako kakaisip. Paano kung mabuhay yung anak natin? Paano tayo? Nakadepende pa naman ang pamilya mo sa'yo. At ngayon issue pala sa'yo yung pamilya ko? Matagal na. Hindi ko gusto na lahat sila nakadepende sa'yo. Anong maibibigay mong future sa pamilya natin? Para yun lang. Kaya ko naman pagsabayan ang sustento ko sa'yo at sa pamilya ko eh. Anong para yun lang? Malaking bagay sa akin yun. At alam mong in the long run, magiging problema natin ang pera dahil kakapusin ka. Alam mo, wag mo nang gamiting excuse yung pamilya ko para ma-justify yung pakikipag-break mo sa akin. Isa lang yan sa mga dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo. Pero sa totoo lang, marami pa. At ang maliliit na dahilan na yun lumaki. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kayang dalhin pa. Kaya ka nakipaghiwalay? Oo. Okay. Anong okay?
Naintindihan ko na. Tara na, balik na tayo sa hotel. Mag-empake na tayo. Tapos na tong bakasyon na to. May nanalo na. Mama Mia, may balak pa sana kaming puntahan noon pero napaaga ang pagbalik namin ng hotel. Hindi kami nag-imikan. Naramdaman ko yung pait at galit ni Toto sa akin. Naintindihan ko naman ang kalagayan niya. Isang bagsakan kong sinabi lahat ng nararamdaman ko at hindi ganun kadaling tanggapin yun. Ako naman kahit papaano ay nakahinga ng maluwag dahil sa wakas, naamin ko na rin yung matagal ko nang itinatago. Pagkarating namin sa hotel ay nagpalit lang si Toto at saka lumabas nang hindi nagpaalam sa akin. Hindi ko na rin inalam kung saan siya noon nagpunta. Kailangan niya siguro noon ng oras para mag-sink in sa kanya lahat ng mga sinabi ko. Ako naman nagstay lang sa hotel at inayos ang mga gamit namin. Bumalik si Toto bandang 2:00 na ng madaling araw. Naramdaman ko na tumabi siya sa akin pero nakatalikod naman. May tensyon sa pagitan namin bukod sa unan na nakapagitna. Nakonsensya tuloy ako sa mga sinabi ko lalo't naramdaman kong hindi pa handa si Toto sa mga sinabi ko, Mama Mia. Kinabukasan ay wala pa rin kaming imikan. Hanggang sa terminal ay hindi pa rin ako kinakausap ni Toto. Mukhang madedelay yung bus natin. Alam ko, di ba sinabi na kanina nung dispatcher? Sinubukan ko lang namang kausapin ka. Para saan pa? Alam ko masama loob mo sa mga sinabi ko kahapon. Okay na, huwag na natin pag-usapan. Gusto ko lang walang bitterness na… Gusto mo pa rin talagang pag-usapan, no? O sige, galit ako sa'yo kasi sarili mong anak ayaw mo ilabas sa mundong to. Dahil hindi ka ready mag-commit sa akin. Dinamay mo pa talaga yung magiging anak sana natin. Sa ayaw at gusto natin, damay talaga siya. Pero napaka-selfish mo para ipagdasal na wag mabuo yung bata. Yun yung naramdaman ko. Naging honest lang ako. Sana hindi ka na lang naging honest. Sana hindi ko na lang nalaman. Sinira mo yung pangarap ko na bumuo ng pamilya kasama ka. At least naliwanagan ka na, di ba? Ngayon alam mo na kung bakit hindi tayo pwede. Hindi lang maliwanag sa akin kung bakit yung magiging anak natin na walang kamalay-malay, nadamay. Alam kong mali na ipinagdasal ko yun pero nangyari na eh. Hindi ko naman pinalaglag yung bata. Kusang nawala sa akin kasi alam siguro ng tadhana na hindi pa ako ready. Kung una pa lang alam na ng tadhana na hindi ka pa ready, di sana hindi na buo, hindi ba? Baka pinagbigyan ka lang ng langit kasi kawawa yung bata kung mabubuhay sa piling mo na hindi ka pa ready mag-commit. Ready ako mag-commit pero hindi sa'yo. I'm sorry, Toto. Pero yun ang totoo. Panalo ka na. Ha? Di ba gusto mo na magkaroon ako ng closure sa bakasyon na to? Okay na. May closure na ako. Panalo ka na. Toto. Hindi ka pa ba masaya? Hindi na kita kukulitin. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Toto naman eh. Pagbalik natin ng Manila, makukuha mo na yung premyo mo. Tinotoo ni Toto ang sinabi niya. Pagkabalik namin ng Maynila ay hindi na niya ako muling kinausap pa, Mama Mia. Pinadala na lang niya lahat ng natirang gamit ko sa bahay nila. Kahit yung mga niregalo ko ay binalik niya. Naging desidido talaga siyang mag-move on dahil masyado siyang nasaktan sa closure na naibigay ko. Nanalo raw ako sa pustahan naming dalawa. Pero Mama Mia, ang hindi alam ni Toto noon ay pareho kaming nanalo. Pero pareho kaming magkaiba ang premyong nakuha. Naibigay ko na kay Toto ang closure na gusto niya. Nanalo ako doon. Hindi na niya ako kinulit na magkabalikan pa.
At dahil doon sa bakasyon namin yun ay naliwanagan ako. Mama Mia, naliwanagan akong nagkukubli pa rin pala akong pagmamahal para kay Toto. Nanalo siya pero hindi niya nakuha ang premyong napagkasunduan namin. Ang magkabalikan kaming dalawa. Dahil huli na nung napagtanto kong nanalo rin si Toto sa pustahan namin. Hindi na niya ako kinausap muli habang ako, Mama Mia, umaasa na magkakaroon kami ng second chance na dalawa. Oo, Mama Mia. Na-realize ko na mahal ko pala si Toto. Nagkabaliktad kaming dalawa at alam kong magiging ganun na yun forever. Dahil ayaw na talaga ni Toto na magkaroon pa kami ng ugnayang dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, kung karma ba itong nangyayari sa akin ngayon. Ngayon, Mama Mia, nabalitaan ko na may nililigawan na si Toto. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin sa kanya na bigyan niya ng pagkakataon ang relasyon naming dalawa. Pero paano ko hihilingin ang isang bagay na pinagkait ko noon sa kanya, Mama Mia? Paano ako mamahalin ulit ni Toto sa mga nalaman niya tungkol sa akin? Napakabuting tao ni Toto, Mama Mia. At alam ko na naging madali sa kanya ang pag-move on dahil nalaman niya na hindi ako ganun kabuti tulad ng inaakala niya. Mama Mia, sa pustahang yun, kahit sa panlabas na kaanyuan ay ako ang nanalo, sa totoo ay ako ang malaking talo. Talo ako dahil hindi ko na makukuha pa ang pagmamahal ng lalaking minahal ko nang matapos na ang relasyon naming dalawa. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Kayla.